Tayo po idadaan ko na po sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dalhin po natin beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po mag-kaisang dumalangin. Praise the Lord. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama banal, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin ng aming beloved, Honorable Evangelist Pastor Wildis Tadalmedo, yung time prophet. Salamat pong marami sa dakilang pribileyo na binigay mo sa amin, O God. Dakilang kaligtasan. Salamat po sa iyong banal at matamis na presensya. Amang banal, narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Langisan mo at pagpalain ng iyong banal na salita, O God. Alisin niyo po ang mga hadlang, gawa ng kaaway, and we bind the power of darkness, unbelief and doubts, hindrance. We command you to cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagbuburi, pagdadakila, paglulhad at pagsamba ay tanging sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo pinagbibigay ng doble paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Tadalmedo, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, to the beloved Almeida family and the respective families, sa lahat nating mga webcast viewers, sa lahat ng dako, sa ating mga kapatiran na nakantabay sa oras na ito, magandang gabi sa lahat. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo po mga idadako na po sa ating pagkikinig ng salita ng Diyos. Buksan natin ating banal na kasulatan from the book of Ephesians chapter 6, beginning verse 10 and 11. From the book of Ephesians, chapter 6, verses 10 and 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Amen. Efeso, kamanatan 5, 6, ang talata 10 hanggang 11. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, magbis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan sa salita ng Diyos, ito pong tinatawag na fight against the wiles of the devil. Fight against the wiles of the devil. So as a Christians, mga minamahal, we are engaged in spiritual conflict, mga minamahal, with evil. Amen. So ito po ang ating buhay mananampalataya. Tayo po ay tinatawag na we are engaged in a spiritual conflict with evil. And this spiritual conflict is described, mga minamahal, as a warfare of faith. Amen. Ito pong ating buhay, mga minamahal, magnalingkod sa Diyos. Tinatawag itong warfare of faith, mga minamahal. So, that continues until we enter, mga minamahal, the life to come. Amen. Habang tayo nabubuhay, tayo po'y nagikipagbaka sa spiritual. Kaya sa iyo ng banal na kasulatan, Satan is a masterful strategist, mga minamahal, with 6 hour downfall. Gusto ng kaaway na tayo po ibagsak sa ating paglilingkod na ito habang tayo nabubuhay. Sa mundong ibabaw na ito, meron tayong kaaway. Sabi ng Biblia, your enemy is the devil. Amen. It's like a rolling lion singing someone who may devour. Kagaya ng leon na umatungal, lumahanap ng masisila. So bilang Kristiyano, meron tayong kaaway. Sabi po ng banal na kasulatan. Sabi po ng banal na kasulatan, merong mga paraan ng diablo, mga wiles o mga lalangang diablo para ibagsak ang mga Kristiyano. Amen. Unang mga minamahal, unang mga paraan ng kaaway para ibagsak ang Kristiyano, to perpetuate division in the church. Siya po'y maggagawa ng paraan ng mga pagkabahabahagi sa church. Amen. Sabi po kasi ng banal na kasulatan, in unity there is strength, and division we fall. Amen. Sa pagkakaisa, merong lakas. Sabalit mga minamahal, ay sa pagkabahabahagi, nandiyan yung pagkabagsak. Kaya perpetuate, mga minamahal, sabi po ng Biblia,
division in the church. Ito ang tinatawag na wiles of the devil. Mga lalang ng diablo para ibagsak ang mga Kristiyano. Pangalawa, mga minamahal, yung tinatawag po mga kapatid na unbelief in the promise of God. Pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Unbelief, mga minamahal, in the promise of God. Pag-aalinlangan sa mga pangako ng Diyos. Ito po ginagamit ng diablo para wasakin ang Kristiyano. Bigyan niya ng doubts. Amen. Bigyan niya ng pag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Ito ang ginagawa ng kaaway para manghina ang isang naglilingkod sa Diyos. Amen. Panghihina ng pananampalataya. Ibig sabihin, ito'y lalang ng diablo. Mga paraan ng kaaway para ang Kristiyano ay manlamig sa paglilingkod sa Diyos. Unbelief in the promise of God. Gagamit siya ng pag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Fear. Magkakaroon ng takot ang Kristiyano. Amen. Yung pong takot, hindi po yan sa Diyos. Amen. Yung pong natatakot ka sa isang bagay na wala namang dapat ikatakot, yan po'y lalang ng kaaway. Amen. Amen. Magiging kamatayan, hindi natin dapat katakutan. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikatakot. Sapagkat ang takot, mga minamahal, ito'y galing sa kaaway. Sabi po ng banal na kasulatan, fear, magkaroon ka ng takot sa iyong puso hanggang ikay mandulupaypay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Discouragement, panghihina ng loob, discouragement. Maraming mga gawa ang kaaway para ma-discourage ang Kristiyano. Amen. Subalit alam po natin, ito'y tinatawag na wiles, schemes, gawa ng kaaway. Amen. Pangatlo, mga pangapat, mga minamahal, yung tinatawag na temptation to sin. Mga temptasyon para magkasala ang Kristiyano. Ito'y gawa rin ng kaaway. Amen. At ang sabi po ng banal na kasulatan, compromise of conscience. Compromise of conscience, sapagkat ang Diyos minsan mangungusap sa atin, sa ating konsensya. Subalit minsan kino-compromise ng Kristiyano. Compromise of conscience. Ito po'y wiles o schemes of the devil. Amen. At ito natabi ng mga minamahal na sinasabi ng Biblia, unwillingness to forgive. Amen. Yung unwillingness to forgive, this is another wiles of the devil. Unwillingness to forgive. Sabi po ng banal na kasulatan, kapag hindi ka magpatawad, hindi ka rin patawarin ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka liligaya. Lagi ka na lang malungkutin. Amen. Kapag hindi ka marunong magpatawad, mga minamahal, hindi ka liligaya. Subalit, kung ang Kristiyanong mapagpatawad, laging maligaya, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, unwilling to forgive, ito po'y wiles of the devil. Another thing, mga minamahal, ito sinasabi ng banal na kasulatan na indulging our sinful nature. Indulge ba? Ibig sabihin, mahulog ka sa mga sinful nature. Gawa ng kaaway. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo po'y Kristiyano, kinakailangan huwag tayong mahulog sa kasalanan, sinful nature. So mga minamahal, pagsikapan ng bawat mananampalataya ng Kristiyano na huwag mahulog sa kakahinaan. Amen. At ito tinatawag na spiritual apathy. Pag sinasabi natin spiritual apathy, yung pong spiritual na panulupaypay. Amen. Sabi po, lack of spiritual enthusiasm is a sign of backsliding. Amen. Spiritual apathy, wala ka ng gana sa spiritual. Wala kang gana, mga minamahal, sa pagbabasa ng Biblia. Wala kang gana sa pagpupuri. Wala kang gana sa pananalangin. Wala kang gana, mga minamahal, sa pagkipag-fellowship sa Holy Spirit. It is a sign of spiritual apathy and backsliding. Amen. So kinakailangan, mga minamahal, bantayan natin ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Sapagkat minsan pumapasok ito, hindi natin mabantayan, mga minamahal, at nakakapasok ang panlulupaypay, panghihina sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Sinasabi mo ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito pong sinatawag na getting our eyes up to Jesus. Getting our eyes up to Jesus. Minsan nakapokus yung ating paningin sa mga bagay, mga bagay-bagay, hindi sa mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa makagaya sa panahon ng ating mahal na Panginoon, abang kasama niya ang kanyang mga alagad, sila'y nakasakay ng yung bangka at sila'y natutulog
Subalit ang mga apostoles, nang dumating yung malakas na unos, yung hangin, mga minamahal, bigla silang natakot at ginising nila ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, gumising ka sapagkat tayo mamamatay. Subalit ang sabi ng mahal na Panginoon, be calm. At ang dagat ay still. Ibig sabihin, humayapa ang dagat, mga minamahal. At ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga lagad, nasaan ang inyong pananampalataya? Everybody say amen. Minsan sa Kristiyano, ang nakatingin tayo sa mga pagsubok. Minsan laging nakapokus ang ating isipan at puso at mata sa mga trials. Huwag po mga kapatid, kailangan tumingin tayo sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. This is another wiles of the devil, getting up our eyes to Jesus. Gusto ng kaaway, ibaling mo ang iyong focus sa iyong mata. Gusto ng kaaway, mga minamahal, ibaling mo ang iyong paningin sa mga bagay-bagay sa daigdig na ito. Mga kapatid, yan po'y another wiles of the devil. Sabi po ng Biblia, just look unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, mga minamahal, bilang Kristiyano, mayroon pong tinatawag na temptation, mga tukso, minsan ginagamit ng kaaway para tayo mahulog sa tukso. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, watch and pray that you may enter not into temptation. Manalangin tayo at magpuri, manalangin at magbantay upang huwag tayong mahulog sa tukso. Ever say amen. So sabi po ng Biblia, mga minamahal, we can confidence, mga minamahal, in the fact that our dearest Jesus, mga minamahal, that our victory has been secure by Christ Jesus on the cross. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ay binili tayo sa halaga. Ibig sabihin, sabi po ng Biblia, tayo tinubos ng mahal na Panginoon. Kaya sabi po ng Biblia, secure tayo. Kapag tayo po naglilingkod sa Diyos, sigurado ang pangako ng Diyos na tayo magtatagumpay. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia from the book of 1 Timothy chapter 1 Timothy chapter 6 verse 12, kindly. From the book of 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Amen. Unang Timoteo, kabanatang 6, ang talata 12. Mapagbaka ka na mabuting pakipagbaka sa pananampalataya, mananang ka sa buhay ng walang hanggan, na dito'y tinawag ka at pinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Sabi po ng Biblia, fight with the good fight of faith, hold on eternal life, whereof thou art called, and profess a good profession before many witnesses. Ibig sabihin ng fight, mga minamahal, from the Greek word meaning agonize. Pag sinabing agonize, ito po tinatawag na struggle. So ibig sabihin, fight with a good fight. Makipagbaka tayo ng mabuting pagkikipagbaka, sabi po ng Biblia. Ang ating paglilingkod na ito, makipagbaka tayo ng mabuting pagkikipagbaka. Sabi si Apostle Pablo, this fight is a worth fighting. Ebarisiman. Ito'y mahalagang pagkikipagbaka, mga minamahal. Ang pagkikipagbaka natin sa daigdig na ito, ito'y mahalagang pagkikipagbaka. Sa iba ng banal na kasulatan, may struggle, may agonizing, mga minamahal sa ating pagkikipagbaka, sapagkat meron tayong kaaway. Ever say amen. Binubuntot-buntot tayo ng ating kaaway, struggle tayo minsan, agonizing, fight, agonizing. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang concentration and determination ang kinakailangan ng Kristiyano. Ever say amen. So God called all of us, mga minamahal, as believers, to stand firm in the faith and let nothing move us. Ever say amen. Huwag tayong magkilos. Sabi po ng Biblia, beloved, be steadfast, magpatuloy kayo, unmovable, huwag kayong makilos, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for our labor in the Lord is not in vain. Ang ating pong pagkikipagbakang ito, ang ating ginagawa para sa mahal na Panginoon, hindi sayang. Ever say amen. Makipagbaka tayo ng mabuting pagkikipagbaka. Mga sabi po ng 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 7, kindly. 2 Timothy chapter 4, verse 6, 7, 8, kindly. From the book of 2 Timothy, chapter 4, verses 6 to 8.
For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Amen. Ikalawang Timoteo, kabanatang 4, 6 hanggang 8. Sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pagkipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang tutong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Amen. Palapakan mo natin ang salita ng Diyos mo, minamahal. Praise the Lord. So ang sabi po ni Apostle Pablo, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Ibig sabihin, sabi ni Apostle Pablo, sa verse 6 mo, minamahal, na sabi po ng Biblia na I am now ready to be offered. Malapit na siyang mamatay, and the time of my departure is at hand. And sabi po ng Biblia, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ako'y nakipagbaka ng mabuting pagkikipagbaka. Tinapos ko ang aking takbuhin at iningatan ko ang pananampalataya. Palabakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. So sa ating paglilingkod, ang ating buhay, hindi natin hawak. Amen. Hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin sa daigdig na ito. Amen. Ang sabi niya po sa Pablo, my time of departure is at hand. I am now ready to be offered. Ibig sabihin, siya'y kukunin na ng mahal na Panginoon. Subalit ang sabi niya, ako'y nakipagbaka ng mabuting pagkikipagbaka. Tinapos ko ang aking takbuhin at iningatan ko ang aking pananampalataya. Amen. Sa ating buhay, hindi natin alam hanggang kailan ang buhay natin sa daigdig na ito. Ang sabi naman ng Biblia, mga minamahal, hindi natin alam. Kaya sabi po ni Haring David, my Lord, please make me to know my end. Mahal na Panginoon, ipakilala mo sa akin, ipaalam mo sa akin ang araw ng aking katapusan. This is the prayerful concern of every believer. Amen. Amen. Na tayo manalangin sa Diyos na mahal na Panginoon, ipakilala mo sa akin ang araw ng aking katapusan. Hindi ang prayer ni David, hindi kung paano siya yumaman, hindi paano kung siya po maging ano ang kanyang buhay, kung hindi ang kanyang panalangin, please Lord, make me to know my end. Ituro mo sa akin kung hanggang kailan ang aking buhay. Amen. That I may apply my hearts unto wisdom, upang ang aking puso ilagak ko sa karunungan, sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. So sa ating mga mananampalataya, makipagbaka tayo ng mabuting pagkikipagbaka. Ingatan natin ang ating pananampalataya. Tapusin natin ang ating takbuhin. Ibig sabihin ng tapusin, I finish my course. Tinapos niya ang mission niya. Amen. Tinapos niya ang takbuhin inilagay ng Diyos sa harap niya. Mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, na takbuhin natin may pagtitiis at pagpapatuloy ang takbuhing inilagay ng Diyos sa harap natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin sa daigdig na ito. Ang pinaka-importante, huwag tayong ihiwalay, huwag tayong titigil, at huwag tayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng verse 8, mga minamahal, mga kapatid, sabi ng verse 8, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them that also that love is appearing. Henceforth, kaya nga narito, ang Diyos ay naglaan sa akin ng tinatawag na crown o corona ng katwiran, Amen. Which the Lord, the righteous judge, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay righteous na maghukom sa bawat isa sa atin. Amen. Righteous judge, ibig sabihin,
mga minamahal, is just. Ever say amen? Just judge ang mahal na Panginoon. Ibibigay ng Diyos ang gantimpala sa bawat isa sa kanyang mga anak na naglilingkod sa Kanya. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Merong crown of righteousness, korona ng katwiran. Merong inilalaan ng Diyos na gantimpala. Ibig sabihin, pag crown means gantimpala. Ibibigay ang Diyos sa bawat isa sa kanyang mga anak na matapat na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat ng ating sakripisyo, paghihirap sa daigdig na ito, mga minamahal, alam ng Diyos, batid ng Diyos ang lahat ng bagay, at alam ng Diyos, mga minamahal, ang ating sakripisyo, at merong gantimpalang inalaan ng Diyos para sa atin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, keep the faith, ingatan natin ang pananampalataya. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya, ingatan mo ang iyong pananampalataya. Ito'y gintong bagay na nasa iyo. Ever see, amen? Kaya sabi po ng Biblia, fight a good fight. Bilang mga Kristiyano, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po ay fight for the good fight of faith, perseverance. Ibig sabihin, tuloy-tuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, na sabi po ng Biblia, suffer for the gospel. Tayo magtiis para sa Ebanghelyo. Ang buhay natin, masarap. Kung sasabihin mo masarap, ang buhay na hindi ka manggagawa. Amen. Pero mga minamahal, kung maintindihan natin ang kalooban ng Diyos, ito na ang pinakamasarap na buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito na ang pinakamasarap na buhay. Hindi masarap ang buhay. Galing ako sa ibang bansa. Nakita ko, mga minamalang buhay ng taong wala sa Diyos. Walang kwenta. Ever say amen. Amen. Nakita ko walang kwenta. Mga minamahal. Ito palang buhay na ito pinakatanawag na precious na buhay na tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Ingatan natin ang ating pananampalataya. Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan, mga minamahal. May mga trials, may mga pagsubok sa buhay natin minsan. Subalit, alam ko po ang lahat ng bagay na yan ay gawa ng dyablo para ikay huminto sa paglilingkod sa Diyos. Pero sabi po ng Biblia, tapusin natin ang ating takbuhin hanggang sa pagbabalik ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, tapos sabi ni Apostol Pablo, I fought with a good fight. Lumaban tayo, magpagbaka tayo ng mabuting pagipagbaka. Huwag nating sayangin ang paglilingkod na ito. Tayo po'y pinagpala ng ating mabait na Diyos. Nakakilala tayo sa mahal na Panginoon. Pinili tayo ng mahal na Panginoon dahil may dakilang layunin ang Diyos. Pagkatapos ng mga trials, nandiyan ang pangako ng Diyos ng mga blessings. Ever say amen. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord, na huwag tayong sumuntok sa hangin. Ibig sabihin, huwag tayong magpabaya sa ating kaligtasan, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Marami pong pangako ang Diyos sa atin habang tayo gumagawa sa Kanyang kalooban. At pagdating ng araw, tatanggap tayo ng gantimpala galing sa mahal na Panginoon. Tayong lahat